for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Hello, hello, hello. Good evening sa inyong lahat. Hillcrest Baptist Church and everyone who is watching FBK. Pardon me for the venue I am into kasi nandito po tayo sa isang lugar, sa isang mall. I just try to find a corner. Kaya lang dito baka marinig nyo medyo gumagalabog dito kasi medyo malapit tayo sa portion ng cinema. Maingay kasi dito sa loob ng mall. Kaya lang talagang I have to give time to this after our family meeting ng aming pamilya, ng aking mga anak at saka aking asawa ay we really have enjoyed each other's company. Ang topic ko po na hindi ko makakalimutan itong assignment na ito na ibinigay sa akin ni Pastor Rayuel ay patungkol sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. At ito ay napakahalaga dahil ito ay isang madalas na napag-uusapang paksa in relation to salvation o kaligtasan. Ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 babasahin ko sa ESV version. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So ito yung madalas na nababanggit sa atin kapag especially with an unbeliever, if you will be speaking to a new person or prospect, madalas ito na ibabahagi ng isang Kristiyano sa hindi mananampalataya. Ito ay nagtatalakay ng patungkol sa kaligtasan. So, it opened up with the word for by grace. Ibig sabihin ng grace sa biyaya ng Diyos. When you say grace, it is an unmerited favor. God is giving things to you by grace. So pag sinabing grace, biyaya. Itong biyaya ay pinagkakaloob ng Diyos sa sino man na gusto niyang pagkalooban ito. So, when you say grace, hindi ito pwedeng bayaran, hindi pwedeng palitan ng kahit anumang bagay. For example, you are celebrating a birthday. On your birthday, of course, during your birthday, hindi yung mga mag-aabot sa iyo ng regalo, it will be very, very uncomfortable for them. Kung sasabihin mo, ay, salamat sa regalo mo, pero ito ang bayad sa regalo mo. It will be very insulting for the person who is giving you a gift, tapos babayaran mo yung regalo sa iyo. Now, kung pag-uusapan po natin ang patungkol sa kaligtasan o isang bagay na tatanggapin mo, alam niyo po, kung maraming hindi nakakaunawa dito sa bagay na to, na ang Diyos ay nagbibigay sa tao ng kaligtasan. Bakit kailangan ng kaligtasan ng isang tao? Kasi ang isang tao ay mayroong impending danger na kakaharapin in the future. So for example, ang isang tao ay nag-iingat. Meron tayong mga paghahanda na pinag-iingatan natin. Ano ba ito? Nag-iingat tayo sa sunog, nag-iingat tayo sa ulan o bagyo, nag-iingat tayo sa lindol, pinaghahandaan natin itong mga bagay na to. Nag-iingat tayo sa mga anumang mga sakuna, even our health, pinag-iingatan natin. Pero unfortunately, tayo pong mga tao ay mayroong impending doom o kapahamakan na po pwede nating maranasan in the near future. Kasi sabi nga, for the wages of sin is death. Lahat ng mga kasalanan ay mayroong kabayarang sabi nga, kamatayan. So, kali mo, meron kang ginawang kasalanan.
meron kang dapat pagbayaran na kamatayan. So, di ba, may sin number 1, sin number 2, sin number 3, ilang beses pa magkasala ang isang tao? Maraming beses, of course. Lahat yan may katumbas na kamatayan. Sa Revelation chapter 21, verse 8, hindi ko lang babasahin. May mga binabanggit na kamatayan o pag-judgment ang Diyos sa mga taong makakagawa ng mga kasalanang nabanggit doon. Hindi daw makakapasok sa kalangitan ang mga tao na yon. Binanggit isa-isa kung ano yung mga tao na gumagawa ng mga kasalanan na yun. Isa sa mga kasalanan doon, yung kasinungalingan. Of course, pero mga tao hindi nagsisinungaling. Wala. Mula bata pa lang, nakakagawa na ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi makakapasok sa langit. Kung hindi makakapasok sa langit, therefore, lahat pala ng tao, kapahamakan ang patutunguhan. Now, if you're in that case, everyone is lost. Now, the only way for a person to be able to go to heaven is by grace only, sa biyaya ng Diyos. That is unmerited favor. At kung ang isang tao ay makakapasok sa langit, hindi dahil ito sa kanyang sarili, ito ay dahil gusto ng Diyos. So when you say unmerited favor, by the grace of God, you will be saved. A person can be saved. Bibigyan ka lang ng regalo. Sino man tumanggap ng regalo ay magkakaroon ng karapatan na makapasok sa langit. Okay, kaya nga sabi dito for by grace you have been saved through faith. Paano mo tatanggapin yung regalo na yon? So your only way for you to receive the gift is to stretch out your arms. So paano mo ini-stretch out your arms? Yung pag-stretch ng hand mo patungo sa Diyos, it's God's way of showing you na ikaw ay para matanggap mo yon. Hindi mo naman i-stretch yung kamay mo without you acknowledging at gusto ko siyang tanggapin. Ganon. In the same manner, sa ating pananampalataya sa Diyos, nag-build up yung ating faith. When does that happen? When the Holy Spirit stirs us up. Pag nagsimula yung paniniwala natin sa Holy Spirit, then and only then can God work in us and through us. Even yung faith mo yung pananampalataya na yan, hindi rin ikaw may gusto niyan. Ang isang tao pwedeng magsalita sa iyo ng magagandang bagay patungkol sa kaligtasan, pero sarado pa rin ang tenga mo. Pero dahil gusto, kaya ka nakakapakinig o nauunawaan mo yung bagay na yon na gustong ipaunawa sa iyo ng Diyos, kasi yung veil o yung nambol sa iyong harapan, yung kurtina na nakatakip sa iyong mata, ay tinanggal na ng Diyos. Kaya nagde-develop yung faith. At pag na-develop yung faith, then that will be the very, very start na mauunawaan mo yung mga naririnig mo. Pag nagsimula ng maunawaan mo yung naririnig, that faith is already sparked in your heart. So when that faith is developed, yung grace ng Diyos tinatanggap mo. Hindi mo matatanggap yung gift nang hindi mo ini-extend yung hand mo. Ibig sabihin ng pag-extend mo ng hand mo, parang yun yung faith. Instrumental yung kailangan magpakumbaba ka. Paano ka nakapagpapakumbaba? Kapag ka naniwala ka na kailangan mo yung kaligtasan. Ang sino mang taong hindi naniniwala na nangangailangan ng kaligtasan ay hindi makatatanggap nito. Kasi kung self-righteous ka, paano ka tatanggap ng kaligtasan? Self-righteous ka nga Alam mo, mabuti kang tao. You don't need to be saved. Parang ganito yan. Umuulan, pero hindi ka nagpapayong. Kasi kaya mo yung ulan. So, nagkakasala ka, pero hindi mo ramdam. Kasi, ang alam mo, kaya mo yung kasalanan. Pero yung mga taong hindi na kinakaya yung kasalanan, kumbaga parang binabagyo na siya, hindi na ulan. Napakarami ng tubig, basang-basa na siya. Kung ang isang tao pakiramdam niya, basang-basa na siya sa kasalanan at ayaw na niyang mabasa,
doon nagsisimula na bitawan niya ito. Kailangan niya ng payong. Yung payong na yun na magpoprotekta sa kanya ay si Jesus Christ. Sabi nga, and this is not of your own doing. Hindi mo sariling gawa. Ang akala ng iba, ang kaligtasan ay ginagawa. Nagko-contribute yung tao. Hindi. If you can contribute for your own salvation para maligtas ka sa iyong kasalanan, hindi na dapat si Jesus Christ namatay sa cross. Kasi, kailangan ikaw na yung gumawa para makapasok ka sa langit. Pero alam ng Diyos, wala kang karapatan, wala kang magagawa, wala kang effort na maiko-contribute. Kaya, God gave His only Son because He is the one who can complete it. Siya yung makakakompleto nito. At kapag nakumpleto na ni Jesus Christ ang kaligtasan, kamukha nung nangyari sa cross of Calvary when He said that it is finished, nung tinapos na niya, ang pwede mo lang gawin, tanggapin yung tinapos na trabaho ni Jesus Christ. So, when you receive that salvation na tinapos ni Jesus Christ on the cross, that is accepting that you are, you can do nothing. You are being humble. Jesus Christ, thank you for dying on the cross. And this is not of my own doing. Ginawa mo to because of your love for me, because of your grace that is given for me. Naniniwala ako, nauunawaan ko na, and by faith, I am receiving that salvation. This is not of your own doing, it is the gift of God, regalo ng Diyos, hindi nababayaran, not a result of works, hindi yung gagawin natin mabuting mga bagay. Kaya, tayo, kahit sino sa atin, walang maipagmamalaki sa Diyos. So when we go to God, when we come to God, we will be able to realize, oh Lord, everything is before your hands and we honor your works so that no one can boast. Kaya nakakatuwa ang Diyos kasi lahat tinrabaho niya at tayo walang maipagmamalaki sa Kanya. Kaya tandaan po natin ang Diyos lamang ang makagagawa ng mabubuting bagay para sa atin. At kung ano man yung mga nagagawa natin ngayon, ano man yung mga nagiging contribution natin sa kaharian ng Diyos, it is because God had given us a favor and He wants to use us for His glory. Kaya nga may sabi dun sa Ephesians chapter 2, verse 10, dadagdagan ko na lang, Pastor Reuel, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Dito nagsisimula yung ating trabaho para tayo ay gumawa ng mabuti, gumagawa tayo ng mabuti kasi ito ay nakatalaga sa atin na lakaran natin dahil tayo ay nagkaroon na ng kaligtasan. Ito ay pagpapasalamat sa Kanyang ginawa para sa atin. Hindi tayo gumagawa ng mabuti at hindi ito itinalaga ng Diyos sa atin para tayo ay magtrabaho o magtrabaho para sa kaligtasan. Tinatrabaho natin ito kasi out of our love. It is already an appointed work para ipasa naman natin sa iba yung announcement that you can be saved. You can receive salvation. We are doing these good works not to pay for our salvation. We are doing these good works because we try to pass it forward by sharing God's salvation to them. That God's salvation is for free. Ang kaligtasan ay ligtas at ito, lalakaran natin ang paggawa ng mabuti kasi dito na tayo inordain ng Diyos. We are already set apart to walk in them.
for God's glory. Magandang salamat, magandang salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. I hope you have been blessed and I hope naintindihan po ninyo kung ano po ang ibig sabihin ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. God bless po. Magandang gabi po sa inyong lahat.